Harapan ng viewers. Yan, marami na. Magandang gabi po, Barangay Santa Cruz. At sa labas din po ng aming barangay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Barangay Santa Cruz. Sa labas din po ng aming barangay. Maraming salamat po sa araw-araw na pagsubaybay sa ating Barangay Prayer Works. Hindi po kayo magsasawa at araw-araw po natin talagang gagawin to. Magandang gabi po, Ma'am Maylin Santiago, Abelardo, magandang gabi po sa inyo. Sa aking manugang, kay Angelita Garcia Balmayo, magandang gabi po. Consilos Bartguido, magandang gabi po sa inyo. Wala po yung ating mahal na kapitana, may nilakad lang pong mahalagang bagay. Ma'am Reynalyn Paharilyaga, magandang gabi po. Ate Normie Masiklat, magandang gabi po. Sa iyo din po, Ate Tessa Pata, magandang gabi po. At nais ko pong pasalamatan ang maming pamangkin na very sweet kay Susie Rus. Maraming salamat. Happy birthday. Salamat sa pinadala mong merienda rito sa barangay. Gayon din po sa pamangkin naming si Renz Pascual. Maligayang kaarawan din po. Maraming pong salamat sa food na padala. Mabuhay po tayong lahat. Good evening po, Ate Normie Masiklat. Gandang gabi po. Magandang gabi po, Doña Nelia Cordero. Magandang gabi po sa inyong panunood. From Japan with Love, Dayan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po kay Ching Pablo. Maraming pong salamat sa pakikiisa niyo po sa ating prayer meeting gabi-gabi. Inuulit ko po, happy birthday sa mga pamangkin namin na si Susie Rus at Renz Pascual. Magandang gabi po, Ma'am Maribik Dayaw Ambuligan, Berber, magandang gabi po sa inyo. Kay Mrs. Bing Rizal Malang, magandang gabi po. Ma'am Nemia de la Cruz, magandang gabi po. Salamat po sa gabi-gabing pagsubaybay nyo sa ating prayer meeting. At nagpapasalamat po ang buong barangay ng Santa Cruz sa pangunguna po ni Kapitan na lagi nyo po kami sinusuportahan gabi-gabi po. Umuulan.
Ganda pa naman ng kunin. Share lang po para dumami pa po tayo, mga kabarangay. Ready to be. Keep on sharing po, mga kabarangay. Magandang gabi po, Ate Meli Damaso. Keep on sharing po nang dumami pa tayo. Sa akin pamangkin na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, magandang gabi sa'yo. Susi Rus. Maraming salamat sa food. Ma'am Hazel May Rivera, magandang gabi po. Share lang po. Wala naman dito. O ni ano? Magandang gabi po, Ma'am Noemi Neri. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kilomena Valerio, good evening po. Konti pa po, magpaparami pa po tayo. Nandito na po ang ating panauhin. Magandang gabi, Connie Alipero. Alipero ba siya? Keep on sharing po, mga kabarangay.
Share lang po na makapag-umpisa na tayo. Magandang gabi po, Mr. Roger Reyes. Good evening po kay Ma'am Santiago, Drew. Kay Nati Reyes, asawa po ng ating kagawad. Magandang gabi po. Kay Ate Sexy, Rason Binatero, magandang gabi po sa inyo. Keep on sharing po. Sa lahat po ng nakikiisa, gabi-gabi po nating pagdarasal. Maraming salamat po. Mag-uumpisa na po tayo. Nais ko pong ipakilala sa inyo po. Buong puso po tayong nagpapasalamat sa kanya sa pagsuporta po niya sa atin dito. Andito na po siya. Walang iba po kundi si ang pastor po si Mr. Daniel Salas. Magandang gabi po, pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Ayan. So, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin, invite natin yung pagsama ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Purihin po ang Diyos. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito.
sa iyo pong pag-iingat, paggabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan sapagkat sa ilalim, Panginoon, ng aming kakayanan ay wala po kaming magagawa, Panginoong Diyos. Kaya kami po ay nagpasailalim, Panginoon, sa iyo pong kakayanan. Sa gabi pong ito, linisin mo ang aming puso at isipan at hayaan mo ang mga salita mo ang siyang mangimbabaw, Panginoon, at mag-aayos ng aming puso at ang aming isip, Panginoon. Salamat po ng marami. Bless niyo po ang bawat nakikinig at nakikiisa ng panalangin ito. Lord, ikaw ang siyang magpala sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong buhay at tunay nga na ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman at hindi po siya nang iwan sa atin sa gitna ng pagsubok, sa gitna po ng maraming suliranin. Ang Panginoon ay naroon upang samahan tayo sa laban pong ito. Sa aklat po ng Deuteronomy chapter 26 verse 17 ay ganito po yung ating mababasa. Iyong ipapahayag sa araw na ito, ang Panginoon ay iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan at iyong gaganapin ang kanyang palatuntunan at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga hatol at iyong dinggin ang kanyang tinig. Maari po sa panahon po natin ngayon, sa dami po nating napagdaanang mga problema o mga pagsubok sa buhay, isa po sa pinakamagandang paraan upang tayo po ay makalakad sa paraan ng ating Panginoon ay yung tinatawag nating lubusang magtiwala. Ito po yung pinamagatan kong lumakad sa daan ng katuwiran. Ang daan ng katuwiran sa mundong ito ay ang ating Panginoon lamang. Ang sabi po, paano makalakad sa daan ng katuwiran? Pangunang-una, paniwalaan na siya ang nagdadala ng ating mga kasalanan sa krus upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mabuhay tayo sa katuwiran ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, para tayo po ay makalakad sa katuwiran ng ating Diyos, maniwala tayo na dinala ni Jesus Christ yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo upang tayo din naman ay maipako, hindi yung ating literal na katawan, kundi yung ating mga kasalanan ay madala niya doon sa krus ng Kalbaryo at nang sa gayon tayo po ay mabuhay sa pamamagitan ng kanyang mga nais. Ayon po sa unang Pedro chapter 2 verse 24, maraming mga tao mahirap makalakad sa nais ng Diyos dahil sa kailang pabagubagong paniniwala at sa kakulangan mismo ng kanilang paniniwala sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Santiago chapter 1 verse 7 to 8, sapagkat huwag isipin ninumang taong yaong na siya'y tatanggap ng anumang biyaya, no, o mga bagay sa Panginoon. Sa taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Wala pong paniniwala at nagbabago mismo yung kanya pong paniniwala at mismo yung kanyang prinsipyo sa paglakad sa katuwiran ng ating Panginoon. Kaya nga sabi doon ni Santiago, huwag aasa na tatanggap ka ng anumang bagay na nanggagaling sa Panginoon sapagkat ang pabago-bago ng paniniwala at pag-asa ay katulad ng isang barkong walang tamang direksyon sa kanya pong patutunguhan. Walang tamang direksyon, walang maayos na patutunguhan. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon sa talatang ito, ipinakilala niya na siya yung Diyos ng katuwiran. Siya yung landas ng pagbabago at siya yung mismo yung Diyos na magtuturo ng daan tungo sa maayos na destinasyon. Sapagkat, sabi rito, hindi tayo makakalakad sa pagkamatuwid dahil ang ating paniniwala ay nag-aalinlangan at nagpabago-bago. So lahat naman pagka nagbabago-bago yung decision mo, mahirap paniniwalaan ng tao. Noon maganda yung decision mo, bukas hindi na naman. So nagbabago-bago. Pero si Lord hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Maaaring tayo nagbabago, pero yung Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Hindi din makakahakbang tungo sa katuwiran ng Diyos kapag hindi pa paniniwala ang ikaw ay nagkasala at wala kang inaamin sa Kanya. Kapag hindi ka naniniwala na ikaw ay may kasalanan at hindi mo inaamin ang iyong kasalanan mismo sa ating Panginoon, ay hindi ka talaga makakalakad
sa ating Diyos, sa daan ng ating Panginoon. Totoo po yun, na kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, mahirap siyang makalapit sa ating Panginoon. Pero don't worry ho, kasi ito yung gusto ng Lord eh. The more na ikaw ay nagkakasala, the more na ikaw ay nagkakamali, mas lalo kang lumapit sa Diyos, lalo na sa panahon po natin ngayon. Maaaring itong pandemyang ito ay ginamit ng Lord na isang paraan para ang tao ay magsisi, tumalikod sa kasalanan. Sabi po ng Chronicles, sa sandali na ang tao ay manalangin, tumalikod sa kasalanan, at manumbalik sa ating Panginoon, ay ibabalik niya ang katiwasayan at kasaganaan at kapayapaan ng lupain. Yun lang ang gusto ng Lord eh. Hanggat wala tayong aaminin, hanggat wala tayong hindi tayo naniniwala na tayo makasalanan, kasi we are not perfect, but God is a perfect God. Kaya nga, gusto ng Lord na maitama ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng ating paniniwala sa Kanya. Kaya nga si Pedro, nung sila ay nasa laot kasama ang kanyang kasama ang alagad ng ating Panginoon, at habang si Jesus ay nanalangin sa bundok ng Sinai, inabot doon ng hating gabi, at pagkatapos ay nakarating sa laot itong mga kanyang mga alagad, naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, at sabi ni Pedro, multo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ako ito si Jesus, huwag kayo matakot. Buti na lang nagpakilala agad si Jesus. At ang sabi ni Pedro, Lord, kung talagang ikaw yan, pwede ba akong pumaroon sa iyo? Sabi ng Panginoon sa kanya, halika. At pagkatapos, nung siya ay naglalakad na sa ibabaw ng tubig, siya po ay natutuwa sapagkat talagang nakakalakad po siya. Yun ay isang himala at talagang nandoon yung Panginoon. At noong si Jesus ay gumawa ng isang pagsubok kay Pedro sa kanyang paniniwala sa pamamagitan ng malaking alon sa dagat, ay si Pedro ho ay nakatingin doon sa alon at nawala yung kanyang focus doon sa ating Panginoon at siya unti-unting lumubog. At pagkatapos, siya po'y humingi ng tulong sa Panginoon at sabi niya, Guro, tulungan mo ako. Help me God. Sabi niya ganon. And then si Jesus ay madaling inabot ang kamay ng kanyang alagad at ang sabi sa kanya, bakit nasaan ang iyong pananampalataya at kay liit ng iyong pananampalataya? Mga kapatid, ito pa'y tinuturo ng Panginoon para tayo makalakad. Once na tayo hindi umamin ng ating kahinaan sa ating Panginoon, hindi tayo matutulungan ng Diyos. Ang tinutulungan ng Panginoon, yung talagang umaamin na siya'y mahina, sapagkat ang kanyang kalakasan ay ang ating Panginoon mismo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gagawin. Ang sabi po ng Psalm 37, verse 5, pagkatiwalaan mo o ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga lakad, at maniwala ka rin naman at pangyayarihin niya ang iyong mga nais. Huwag nating gawin ang anumang pinagagawa o gagawin natin sa Kanya. Dahil ang gusto ng Lord, siya'y gagawa ng mga daan sa buhay po natin at yung Kanyang mga plano ay mananatiling perfect sa buhay po natin in times. Nasa panahon na ito ay tatapusin ng Diyos ang anuman ang pinasisimulan po niya sa panahon po natin. Kaya nga, tayong lahat ho ay tinuruan ng Panginoon na makalakad doon sa mga pamamaraan at daan niya. At bilang mga ipinanganak na muli ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Katuwiran, na dapat malaman natin na siya'y gumagawa ng daan sa buhay po natin, according doon po sa Scripture ng 1 John chapter 2 verse 29, at ipinakita nga ng Diyos ang kamanghamanghang bagay nito upang maunawaan ng lahat na tayo ay tinawag ng Diyos at hinikayat ng Lord na lumakad sa kanyang mga daan kasi siya yung way, siya yung truth at siya yung life. Wala pong makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang relihiyon na mayroon tayo, hindi po yun ang paraan para makarating tayo sa ating Panginoon, upang makasama tayo sa kaharian. Ang paraan ho dito ay ang paniniwala mo sa ating Panginoon. Lahat po ng tao ay naniniwala sa Panginoong Diyos. Ang malaking problema lang ng tao, ang malaking problema ng tao ay hindi niya ganon kakilala ang kalakihan ng Diyos, ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, limitado yung kanyang paglakad sa paraan at sa kagustuhan ng Panginoon. Mas lamang ang flesh kaysa spirit na mayroon siya. Kaya nga, the more na inalam mo at tinuklas mo yung Panginoon sa buhay mo, sabi nga, search mo yung word ng Panginoon at malalaman mo na ang salita ng Diyos ay gumagawa ng mga pamamaraan sa buhay mo para ikaw ay makalapit mismo sa Diyos na siyang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa atin. Bilang mga pinanganak, sabi dito, bakit kailangan nating lumakad sa daan ng katuwiran? Dahil ang katuwiran ay ang nagpapadakila sa isang bayan. Sabi po ng Proverbs chapter 14, verse 31. Ang katuwiran ang nagdadala sa bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan.
Tingnan nyo pa, ang righteousness ng Lord, ang siyang nagbibigay ng kadakilaan sa bayan. Pero yung kasalanan ang nagbibigay ng kahihiyan. Kaya nga hanggat walang paglakad sa katuwiran ng Panginoon, mananatili sa kahihiyan ng ating bayan. Tayo po mismo ay tinawag ng Lord, no? Ang hinihingi ng Lord dito ay hindi yung pagiging, sabi doon, perfect. Ang gusto ng Lord, magiging maayos o magiging righteous ka, magiging makatuwiran ka sa lahat ng panahon. Yung prinsipyo na tinuturo ng Panginoon sa atin, sa ating paglakad sa Kanya, sa Kanyang mga daan, ay sa pamamagitan ng Kanyang katuwiran. No, kapag wala pong katuwiran, hindi ka makakalaban. Kaya nga sabi doon sa isang, isang serye, no, na kapag may katuwiran kay paglaban mo. Okay? So, ipaglalaban mo yung daan na mayroon ka na nanggagaling sa Panginoon. Ang kasalanan ang nagpapahiya at nagdi-discourage sa ating paniniwala. Okay? Nagdi-discourage po siya sa ating pong faith, sa ating paniniwala, sa ating Panginoon. Kapag tayo nahihiya, natural lang yun. Para bang nawawalan ka ng gana, nawawalan ka na parang wala ng respeto yung mga nakakita sa sapagkat mayroon pong tinatawag na kasalanan. Diba? Ang kasalanan, minsan pag ikaw ay nagkakasala, minsan mahirap nang lumabas. Kasi sa isang taong magnanakaw, ay laging tago ng tago. No? Pero sa Lord, hindi ka pwede makapagtago doon. Kasi inahayag ng Panginoon sa tamang panahon ang lahat ng ating mga kasalanan. Makapagtago ka nga niya sa nanay mo, sa kapitbahay mo, o kanino pa man, pero sa Panginoon hindi ka makakapagtago. Meron po akong kilala, nagkasala siya, ang tagal niyang naglihim ng kasalanan. After 7 years, ipinahayag ng Panginoon, mas grabe yung kanya pong naranasan sa kanyang buhay kasi mas masakit kapag inihayag ng Panginoon ang iyong mga gawa, no? Kasi kapag hindi natin ihayag yung ating mga kasalanan sa ating Panginoon, siya ang magpapahayag ng kasalanan sa bayan, mas kahiya-hiya po yun. Mas grabe po yun. Pero hindi kahayaan ng Panginoon na manghina. Tinuturuan ka ng Lord, once na nahayag yung kasalanan mo, itinatama ng Diyos yung daan mo. Itinatama ng Lord yung way mo. Itinatama ng Lord yung lalakaran mo bilang isang Kristiyanong namumuhay, bilang isang Pilipino na naniniwala ng isang pagbabago. Ang totoo, mayroon tayong Diyos na nagbabago ng buhay po natin. Okay? At dito pa isa pa, sabi dito, dahil si Kristo ang katapusan ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya, ayon sa Roma chapter 10 verse 4, ang daan na walang hanggan ay nagmumula sa ating Panginoon. At pakikinggan natin ang kanyang utos at hindi sa utos lamang ng iba. Mas perfect yung command ng Lord kaysa command ng tao. Ang command ng Panginoon hindi nagbabago, pero yung utos ng tao ay nagbabago. Ika nga, mas maraming utos yung nanay mo kaysa sa Panginoon. Pero ang lahat ng iyon, hindi natin nagagawa yung 10 commandments na yun. Dalawa nga lang i-summarize ng Lord yung 10. Ang sabi niya nun, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Sabi doon, pero hindi lahat yun. Yung dalawa hindi nagagawa. Kaya nga, tayong lahat ay tinawag ng Lord ay sa aklat ng Acts chapter 13 verse 10 dahil ang katuwiran lamang ang tanging nagsasalangsang sa dyablo. Ang katuwiran ang nagsasalangsang, ang sumasanggalang sa gawa ng dyablo sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating pong bayan. Kapag walang katuwiran ng bayan, mananatili ang mga marahas, mananatili ang mga kasalanan o ang kasamaan. Kailangan po mayroong matuwid dito sa ating pong bayan. So mahirap maging matuwid kasi lahat ay nagkakasala, pero habang ikaw ay gumagawa sa daan ng ating Panginoon, sa way ng Lord, ikaw ay lumalakad doon, mga kapatid, we are not perfect but we are going to perfection because God is a perfect God. Sabi nga doon, Ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi rito, at ikaw ay mayroong katuwiran. Ngunit, ang sabi pa ng Acts chapter 10 verse 13 to 10, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na ang katuwiran, hindi ka pa natitigil sa pagpapasama sa pagkamatuwid ng Diyos. Ibig sabihin, kinokontra niya yung katuwiran ng ating Panginoon. Ang mga anak ng dyablo ay sumasalangsang sa katuwiran ng Diyos, kabaliktaran na ang katuwiran ng Diyos ang sumasalangsang sa dyablo at sa gawa ng dyablo. Ayaw ng dyablo na magiging makatuwiran ka, kaya pilit niyang sinisira ang kasinungalingan o pinagsisinungalingan ang mga bagay na ito. At nais ng Panginoon na ikaw ay magiging makatuwiran sa iyong buhay. Ang sinumang lumalakad sa daan ng katuwiran ay nagpapahayag na ang Panginoon
na kanyang Diyos. Ang sino mang lumalakad sa katuwiran ay pinapahayag na ang Panginoon ay kanyang Diyos. So naniniwala tayo kapag dinideclare natin na God is with us. Okay? God is with us. Dinideklara ho natin yan kapag ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin, sabi ng Bible. Okay? Kapag ikaw ay naniniwala at nakakalakad ka sa daan ng katuwiran ng ating Panginoon, lagi kang nagdideklara na ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa bayang ito, ang Diyos ay nasa barangay nito, ang Diyos ay nasa buhay ko, ang Diyos ay nasa aking pamilya. Declaration po yun. Para yung gawa ng dyablo, ang gawa ng kaaway ay hindi makapenetrate sa buhay mo, sa ating bayan. Kaya itong prayer na ginagawa po natin sa barangay ay napakalaking kapangyarihan po na magagawa ng Diyos para iayos po ang bawat pamumuno. Isa pong paraan para magkaroon ng katuwiran. Kasi mas perfect nga kako yung batas ng Panginoon kaysa batas ng Diyos. Pangalawa, lumalakad sa kanyang mga daan, gumagawa ng kanyang mga sinasabi at mga batas ng Panginoon at dinidinig ang kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin, pinakikinggan yung mga salita ng Diyos. Okay? Hindi lamang na nagdideklara siya ng pagkapanginoon ng Diyos sa kanyang buhay, kundi siya ay lumalakad sa liwanag ng Diyos at gumagawa siya ng mga sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga utos nito at siya po ay laging nakikinig ng mga salita ng Diyos. Okay po? So lagi po siyang nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ayon po sa Roma chapter 3 verse 13, kung babasahin po natin ito, napakalaki pong tulong na mayroon pong gawa o batas ang ating Panginoon. At ang batas na ito ay hindi nagbabago sa lahat ng panahon. At ang salita ng Diyos ay makatotohanan. We must declare the Lord is God sa ating pong buhay. Ang ating Panginoon ay manggagamot, ang ating Panginoon ay provider, ang ating Panginoon ay protector, ang ating Panginoon ay kaligtasan, ang ating Panginoon ay lakas. At kailangan po nating gawin yung pinagagawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Naniniwala po ako na itong ginawa sa barangay na ito ay plano po ng Panginoon. Pinapahayag ng Diyos na siya'y mananatili sa ating pong barangay. At siya po yung Diyos na mag-iingat ng ating pong buhay. Tandaan po natin palagi, hindi makakalimutan ng Diyos ang mga bagay nito. Bilang ng Diyos ang ating buhok, lahat ng ating ginagawa, alam po ng ating pong Panginoon. Kaya mapalad ang sinumang nakikinig ng kanyang mga salita. Mapalad ang sinumang mga taong lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa aklat ng Psalm chapter 1, no, mas mapalad yung lumalakad sa payo ng mga mabubuting tao kaysa lumalakad sa payo ng mga masasamang tao, sapagkat mayroon pong katuwiran na matatamo ang isang taong lumalakad sa daan ng ating Panginoon. Nawa ho mga kapatid, sa gabi pong ito, pinagpala tayo ng ating Panginoon at tandaan po natin palagi, nananawagan ng Diyos na tayo'y lumakad sa daan ng katuwiran upang sa gayon makapamuhay tayo sa liwanag ng Diyos at magagawa po natin yung pinagagawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga may prayer si Jesus na itinuro sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. At bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Minsan, pinag-pray na rin natin, pati na rin po yung bukas, pati na po yung susunod. So, ang gusto ng Lord, araw-araw kang nananalangin. Kaya nga araw-araw, sabi doon, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Kasi gusto ng Lord na araw-araw kang nagpipray. Kaya purihin ng Panginoon sa gabi-gabing pananalangin sa barangay na ito. Nagkakasama-sama po tayo at nakikinig ng kanyang mga salita, nakikisa sa panalangin at pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Tayo po yung manalangin sa Panginoon sa gabi pong ito, mga kapatid. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa gabi pong ito, Panginoon, sa pagpapatuloy mo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa barangay pong ito, O Diyos, maging sa mga nakikiisa sa prayer, nakikinig ng iyong mga salita, maging ang leader po ng barangay nito, si Kapitana, 10 ng kanya pong mga kasamahan, Panginoon, na naglilingkod sa barangay na ito. Ikaw ang Diyos na nag-iingat ng kailang buhay, ng kailang pong pamilya. Kaya po kami ay naniniwala na
walang imposible sa iyo, Panginoon. Anumang bagay na mahirap sa amin ay hindi mahirap sa iyo. Kaya pinagkatiwala po namin ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming barangay sa inyo, maging ang sitwasyon, Panginoon, ang COVID-19, Lord God, na nawa, Panginoon, ang iyong kamay ay patuloy na humawi ng anumang viruses, Panginoon, sa aming bansa, sa aming bayan at sa aming pong barangay. At patuloy na magkaroon na po ng kagalingan ang aming inang bayan, Panginoon. Magkaroon na po, Lord God, ng Panginoon, ng kaayusan ng lahat, mapayapa, ligtas, Panginoon, na bayan, ligtas na barangay, ligtas na bansa, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang mag-govern, Lord God, ng aming pong bansa, Panginoong Diyos, ng aming bayan. Lahat po, Lord, na nanunungkulan mula sa itaas hanggang sa pinakamababang panunungkulan, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng wisdom, ng understanding, Lord God, ng knowledge, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ang iyo pong nais ang magawa, Panginoong Diyos, nang sa gayon, Lord, ay maisakatuparan ng iyong mga layunin dito sa lupa at magawa, Panginoon, na mayroon pong kaayusan ng lahat ng bagay sa iyong pangunguna. Ilayo mo sa anumang aspeto, Panginoon, ng kasamaan ng aming bayan, Panginoong Diyos. Tulungan mo po maging ang mga frontliners, Lord God, ang mga kapulisan, ang mga Lord, ang mga officials, Lord God, ang mga doctors, ang mga nurses, Lord God, ang Lord, ang mga bantay bayan, Panginoon, bantay barangay, Panginoong Diyos, ang mga konsihals, Panginoon, lahat, Lord, na nanunungkulan at nangunguna sa mga departments, Lord God, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat at magligtas sa kanila. Protektahan mo sila ng iyong blood, Panginoon, at patuloy na kayo ang siyang Lord, kumilos sa kailang mga buhay, maging sa kailang mga pamilya. Naniniwala po kami na mayroon po kayong magandang plano, Panginoon, after po nito ng mga pagsubok na aming nararanasan, Lord God. Makikita namin ang liwanag, makikita namin, Panginoon, ang iyong patuloy na mga pagkilos, Panginoon, sa aming pong buhay, na ikaw nga ay naroon, Panginoon, upang kami ay ipagtanggol sa kaluluhan, sapagkat yan ang sinabi mo, Lord God, sa aklat ng Psalm 91, kahit 10,000 tao ang bobol sa aming harapan, hindi kami matatakot, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tagapagsanggalang, ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Lord, thank you po sa gabi pong ito, sa lahat po, Panginoon, ng aming pong mga prayers, ikaw ang siyang magpatupad, sapagkat totoo, Panginoon, ang iyong mga salita. Tinutupad mo, Panginoon, ang anumang nakasulat dito, anumang mga propesiya, Panginoon, ay pinangyayari mo. Kaya, Lord, anuman ang sakit at karamdaman ng bawat, Lord, isa, Panginoon, ngayon, nasa banig man sila ng karamdaman, ang iyo pong mapagpalang kamay, ang siyang umunat, Panginoon, sa kanila, at tumipo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, at inormalize mo ang function, Panginoon, ng kanilang mga katawan, Panginoon, at ikaw ang siyang mag-restore ng kailang mga lakas, Panginoong Diyos, at makita namin na totoo at makapangyarihan ka sa buhay po nila. Lord, i-provide mo ang kailang mga pangangailangan, Panginoon, at tulungan mo po ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon, Lord God, ng patuloy na pag-interest, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. At sa pamamagitan nito, Lord God, malaman po namin ang iyong mga kapahayagan, malaman po namin ang iyong mga plano, mga nais, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong mga salita. Muli, Panginoon, umaasa kami at nagtitiwala kami na walang imposible, Panginoon. Kaya mong gawin ng lahat ng bagay, Lord God. Maging yung mga bagay, Panginoon, na, Lord, mahirap gawin. Ikaw ang Diyos na kaya, Panginoon, ng lahat ng ito. Sapagkat naniniwala kami at hindi nagbabago, Panginoon, ang paniniwalang ito na ikaw ang aming Diyos na dinideklara namin sa aming buhay. Na mayroon kaming, Panginoon, na tagapagtanggol, tagapagligtas at nag-iingat ng aming buhay at ng aming bayan, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat buhay, Panginoon, ng bawat pamilyang nakikisa ngayon sa panalangin, nasaan man sila, ano man ang kailang ginagawa, ikaw ang siyang magpala at mag-ingat sa kanila. Itinataas po namin ang lahat ng bagay sa inyo, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang makapangyarihang gagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Salamat po ng marami, sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati at buong paggalang, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Amen. Marami pong salamat at God bless po sa atin pong lahat. To God be the highest glory. Maraming salamat po, Pastor Daniel Salas, sa napakabunting pahayag ng Panginoon na inyong ipinahayag ngayong gabi na to. Maraming pong salamat. Muli po, gabi-gabi po namin kayong iimbitahan. Huwag po kayong magsasawang manalangin gabi-gabi, sumama sa aming panalangin.
magkaisa po tayo. Maraming salamat po sa lahat. Kay Esperanza Season Dasig, maraming pong salamat. Kay Nana Ini Villasoto, marami pong salamat. Pastora Shari, marami pong salamat. God bless po kayo dyan. Okay po. Hanggang bukas po uli. Sama-sama po tayong manalangin. Maraming salamat po, mga kabarangay. At sa labas man po ng aming barangay. Maraming salamat po. Sana ko nandito si Tato. Good day.